Welcome to Matt Summer TV. And of course, this is Matt. Taray yung green bones, talagang may pag-green din na linya. Talagang umiilaw siya. Pero yes, this is Blake. And welcome to our reaction video. Our once in a blue moon reaction video. Hindi kami gano'ng nagre-react na. Dalawa lang kasi ang nangyayari sa reaction natin. It's either we're so mean, hindi na natin in-upload. Charis! Hindi, wala lang talaga tayong time. True. So, bilisan na natin, best, kasi we're going to react to this in a short time lang. Okay. We're going live na rin kasi in a few. Oo. Of course, best, have you watched the trailer ba of Green Bones? Yes, I did. Yeah. In fairness, siya, maganda yung trailer. Tsaka very promising. Actually, I wasn't expecting any less given Firefly last year. Siguro, I would expect less lang sa Takilya. Kasi this is not technically a crowd favorite during the holidays. Yeah, para kasing festive kasi yung hinahanap mo, comedy, fantasy, mga ganun pag MMFF, di ba? True. Pero alam mo, Bes, napatunayan sa MMFF, if maganda yung pelikula mo, may word of mouth na promotion. True. Actually, ngayon pa lang meron ng word of mouth na parang wag sana natin i-limit to 40 cinemas, which is what happened to Firefly. Sana mag-open pa ng marami. Kasi part din ng pagre-restrict is, though kasi a lot of factors come into play. Of course, business. Siyempre, kung hindi naman din ganun katatabo sa Takilya or hindi hahanapin ng tao dun sa inyo, bakit may papalabas? Gets ko rin yun. But at the same time, pero ang maganda naman kay MMFF, it does not diminish or it does not directly affect yung judging nila sa mga main awards. Merong award for Takilya. Kasi before nagma-matter yung box office sa puntos. Naalala ko dati. Ngayon hindi naman na. Firefly ata ang dominant last year, which is tama. Hindi pa rin. And Blake, rin naman to gusto pa rin to ng mga filmmaker na makapasok sa MMFF kasi hindi man sila maging crowd favorite, may platform pa din. Marami pa rin nanonood ng sine. So supportahan natin to. So let's watch. Kasi po di ba sa chicken, merong bone na, ano po yun sa chicken, di ba? Hindi totoo po, wishbone, di ba? Aminin niyo po sa manok may wishbone. Do you believe that there is goodness in every person? Why or why not? Naniniwala ka ba sa kabutihan or sa sinasabi niyang kasamaan mo? Na-excite ako. Hello everyone! Nandito tayo ngayon sa opisina ng 1Z Entertainment para makilala ang artists behind the theme song na ginamit dito sa pelikulang Green Bones, ang official entry sa 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival. Tara, samahan niyo ako. Hello, SB19! Uy, nagsasabaw pala kayo! Kamusta? Dennis? Hello, Josh. Grabe na mapanood lang po namin ngayon Justin. Kasama niyo pa po si Tax. Del. Hindi po namin na-expect na nandito kayo kahit may mic kaming hawak. Ako rin pala may maghahawak. Yung mga camera sa harapan natin. Pero nga pala, bago ang lahat, gusto ko lang kayo i-congratulate dahil kinukwento ko sa kanila kanina, una ko kayo napanood sa isang event sa GMA. Siguro, mga pandemic pa yon, pero ngayon, wow, tingnan niyo yung mga sarili niyo. You've come a long way. Congratulations talaga. Happy for your success. Congratulations. Schoolmate pala natin to si Josh eh. Welcome po. Ngayon, may sarili na kayong Correct, pirate. studio, may sarili na kayong opisina. Grabe. Alam niyo po yung kwento niyo dati na sa stock room lang kami nag-practice pa naman. Tsaka po, tayo po talaga naging inspirasyon namin mula nung mulawin pa. Wow! Hoy, totoo! Ang iconic Ravenna ni Dennis Trillo, hindi mo... Alam mo ba yon? Of course, kapuso ako. Sino yung tatay niya? Anong pangalan? Si Raveno. Ano? Si Raveno. Ravenum. Oo, si Raveno yung tiyo ni Ravenum. Pero promise, nasa dulo na ng dila ako si Ravenum. Pero yun, actually, talagang, ewan ko ever since. Tapos,
patok na patok talaga yung love triangle nila noon, Angel, Richard, tsaka Dennis. Tsaka, ikaw ba, personally, may question lang ako sa'yo. Do you think yung, halimbawa ikaw, malaki kang artista, pang leading man ka talaga, ganun ang atake. Tatanggap ka ba ng role kung saan bibigyan ka ng kontrabida? Wouldn't it be insulting? Kasi technically, ang kontrabida considered second lead. Well, Ikaw? best ganito, ako strategic yan eh. Napakaraming artista na alam mo yon, masyado nang nata-typecast sa pagiging bida, nagiging typecast na sa pagiging yung main lead na parang nasasawa na yung mga tao. So there must come a time na maging villain ka. Oh, So, di may ba? possibility ikaw na tumanggap ko ikaw para lang makita yung Yes. versatility mo. At sometimes, Okay. best, yun na rin yung magiging outlet ko para maging masama. Kasi talagang yung yung bad bone sa akin, parang doon ko na itotodo. So kung gusto True. kong manampal, magtaray, this is the proper venue to do that. Well, Diba? totoo din naman. Sa inyo today, pero salamat pinagbigyan nyo ako. Magkukwentuhan lang tayo, guys. Tara, okay lang ba yun? Anong naging inspirasyon nyo sa pagbuo ng kantang Niebe? Sa totoo lang po yung Niebe, yun nga po, a year ago na-release namin siya. Tapos, nasa tour po kami nun. Alam ko naman po kasi syempre lahat tayo ng mga reason kung ba't natin ginagawa natin ngayon. Pagtatrabaho, makaipon, and parang, syempre malayo po kami sa family namin na nasa US ata kami. Pero habang inaabot natin yung mga pangarap natin, parang na-realize lang po na, parang may realization na meron din tayong mga bagay na hindi nabibigyan ng pansin. Yung katulad ng yung pakikipag-connect natin sa families natin, yung mga bagay talaga na nagmamatter sa buhay natin. So, ayun po, na parang through that song, gusto namin sabihin na parang kahit na magkakalayo tayo, kahit na hindi tayo magkakasama ngayon, parang umaasa ako na darating yung time na magkakaroon tayo ng pagsasalo-salo. Tapos matutunaw din po lahat ng Niebe. Yun po yung parang coldness or yung parang yearning na nararamdaman mo kapag nagkakalayo kayo ng family mo or someone na talagang tinuturing mo na importante sa buhay. Alam mo, may friend ako na nag-work sa Qatar for a long time. And then ang sabi niya sa I think I akin, know that person. you met that person! Meron siyang playlist, best, ng mga songs na about yearning, about longing. Sabihin ko na yung mga ABS-CBN Christmas station ID songs, tawag dito yung mga malulungkot na Christmas songs. For sure, itong Niebe dapat maging isa sa mga playlist True. ng mga kapamilya natin abroad na parang nag-yearn for sure. May nabasa ako na itong Niebe daw, kaya ito yung ginamit ninyo. Dahil yung luha pala, pag tinignan mo siya under a microscope, para siyang snowflake. Totoo ba yun? Hindi ba talaga yung intention mo kaya Niebe yung... Kasi pagkitin mo yun, o nagkataon mo. Actually, lahat po nang naiisip ng tao, pinlano po namin yun. Kasi advance po kayong mag-isip. Very futuristic. Makalakas. Hindi ko alam kung si Jack. Hindi ko alam kung si Jack o nag-trip na minsan eh. True. Pero alam mo, maganda yun ha. Dapat parang as a management already, as their own management, talagang dapat medyo meron silang outlook doon sa kung ano yung magiging trend. Dapat mauna sila. Meron kasi Blake na talent na ikaw yung magsiset ng trend. Pero it's also a gift if you can predict trends, 'di ba? Tanungin ko kayo, anong mga naging reaction ninyo nung malaman ninyo na gagamitin tong kanta na to, itong Niebe, dito sa pelikulang Dreamworks? Of course, sobrang honored po kami na kasi dati po kasi nung kakasimula pa lang po namin, it's something that we dreamed of na parang ano kaya no pag yung pag yung sariling kanta natin ginamit na sa movies or sa series ganun. So,
now that it really happened, now that it's really happening to us, yung mga ganong klaseng bagay, yung craft namin ginagamit na for something, especially sa mga movies mo na mga actress and actors na talagang tinitinigilaan po namin na pinapanood namin dati pa, ang iniidolo namin. So it's very, sobrang hindi po siya kapani-paniwala. Sometimes we think about like, sobrang thankful po kami dahil nagustuhan niyo po yung Niebe na kanta. At napili niyo po na ilagay sa movie niyo po. Kaya maraming salamat. Sobrang You know what? With Ken, he doesn't speak a lot. I mean, sa mga interview, di ba, parang may mga comment. But, alam mo, this perhaps is one of the few moments na kumbaga, hindi lang sa kanta nakita mo yung hindi lang sa kanta nakita yung lalim niya. In fact, even in a conversation with Ken, kumbaga, he can get really deep. Actually, I remember something nung nagkita rin kami, we were talking about something, but siguro especially sa new fans, baka mamaya isipin nyo Ken is pero the way he spoke right now, it was so eloquent, it was so direct to the point na parang it was direct to the point and it still showed humility. Yun yung parang sometimes na parang na-amaze ako sa SB19. They know their kings. They know their kings. Pero hindi nawawala sa kanila yung humility. Na kumbaga may respeto sila. Ayun yung tuwang-tuwa ako sa mga pa rin. Tama. And alam mo, parang sorry ha, nag-flex na naman ako. Pero kasabay natin silang nangarap sa mga ganitong moments. Milestones to eh. 'Di ba? Parang noon laging paulit-ulit man pero minamanifest na natin at sinasabi natin this could be a soundtrack. This could be used in a movie. And dalawa pa ngayong MMFF. So, 'di ba? Thankful po talaga namin. Thankful din kami at syempre hindi lang sa pelikulang to, kundi maalala ninyo, ginamit niyo kanta nila kasama with Ben and Ben sa Pulang Araw naman. Yes po. Kakamarihan. Nagpapula sa trailer niyo eh. Sa trailer Bilang pa. pumasok niyo eh. Nakakaiyak na. Makakatawa kasi babasa talaga ako ng comments. Nakita ko yung mga comments ng tao. Nung pagpasok pa lang ng Niebe, yung nagawahan pa lang. Yung palang kinikilabutan na talaga sila. Saktong yung tono. Pasok. Kinilabutan talaga sila. Kaya nakakatuwa na ganun talaga yung reaction nila. At nakadagdag dun sa yung sa intention namin na talagang maramdaman ng mga tao. Kinilabutan po ako kahit yung pala yung narinig ko. Kasi parang yung sa first po na dinrop nyo na teaser, yung parang yung scenery lang po yung kita, tapos may naglalakad. Kayo po hindi ba yung naglalakad. Tapos yung music lang po nag-play. Parang super curious po agad sa audience kung anong meron dun sa story. Tapos narinig yung music. Parang nag-iwan agad siya ng mark na something interesting agad po siya. Tapos, nung napanood ko po yung trailer talaga, yung mismong buong trailer na dinrop, ang naisip ko lang po agad dun, sabi ko, grabe, parang kahit naman yung song na Niebe, iba yung intention niya, nung lyrics, pero kahit sa ibang klaseng kwento mo siya ilagay or ipatong, didikit at didikit. May universal meaning kasi si Niebe. Oh, true. Yun yung gusto ko sabihin na parang, of course, you can search for the lyrics and ikaw mismo pwede mong sabihin na parang anong connect doon sa movie. Pero with the composition of Niebe, you can really, talaga meron ka ng free pass. I mean, free pass, ibig sabihin, very universal yung theme, yung pag-awit. Sabi ko nga kanina, example ko, yung friend ko na naging OFW sa Qatar, applicable sa kanya yung song na to, sa tingin ko. And then of course, dun sa mga PDL, dun yung mga persons deprived of liberty, mga nakulong, napiit sa pagkakakulong, I think applicable din. At for sure, yung mga friendship nating mga long distance relationship, pwede rin nilang gamitin ito kahit di naman sila pretty. At saka pansin mo si Stel, he's never really removing the po and opo regardless kung sinong kausap niya. Magalang, very True. Very Kumbaga, magalang. technically, Matt, if you think of it, kasi di ba in an interview, it should be casual. Na parang,
Kumbaga mag-ano tayo, same level. But I think Estelle knows yung ground niya na parang hindi, matagal na to sa industriya, kailangan, siguro I think yun yung pumapasok sa isip, which is I also like the most. Tara, can tell. True. Pero lahat naman sila. Parang ano, no, if Ken speaks, everyone listens. If Stel speaks, magalang. Kasi sa totoo lang, di ba may mga drag queens nga ngayon na parang may umiikot-ikot na balita na may lumalaki lang ang ulo. True. Actually. Pero sa SB19, wala ako nababalitaan. At kung may mabalitaan ako, I think bilang mga veterano na sa pagre-react sa kanila, charot. Parang... Are you saying we're old? Is veteran code for old? Hindi. For sure, magkakameron naman ng pitikan dito sa fandom natin, di ba? And ako confident ako hindi mangyayari yun eh. Mas lalaki yung ulo ng mga content creators kaysa sa kanilang 5. True. Like you. Charis. Ay, naman, matagal lang malaki yung ulo ko. True. Charis. Go. Didikit po siya. Kasi, actually, bukod po sa mensahe ng kanta, ang importante rin po kasi yung emotion na nadadala yung tao, yun po yung mahalaga eh. And super, tawag doon? Goosebumps, yung naramdaman ko po talaga doon sa trailer na yun. And we're very thankful po na nagamit talaga yung song namin na Niebe. Kasi po, sa totoo lang talaga, every time we release our music, syempre, ang number one market po talaga is our fans, yung 18. Pero ngayon na malalagay siya sa isang movie, super thankful po kami na mas maraming casuals po yung makakarinig. And with your reach po, mas malaking help po siya sa amin na maririnig yung tao. Nice. Yung That's the mindset. That's the mindset, Bes. This is going to release by GMA Pictures, and on the other end, the breadwinner is ABS-CBN Star Cinema naman. So, my God, parang sa dalawang media giant. Kinuha niya lahat na parang walang pinalampas. Walang magkaaway kayong dalawa, no. Pag gagamitin niyo ang kanta namin, no matter what network wars. Correct. Diba? Marami talagang paborito tong Niebe. Yes, Natuwa sila. Sabi natin pinaka-underrated na kanta, ba't ngayon nabigyan ng highlight? At yun, nagamit. Uy, naniniwala ka ba na underrated yung song na Niebe? Ako, in terms of siguro yung nag-viral, siguro underrated. Pero sa ating mga 18, I think meron talagang special. We know that there is something special sa Niebe. Kasi gets ko yung part na underrated talaga siya. Kasi hindi kasama talaga si Niebe, I think. Naalala mo yung unang sang album to si Niebe? Sa Where You At? Sa pagtatag? Gago, hindi siya sa pagtatag. Ang pagtatag ay 6, Ilaw, Liham. Tama ba? Beth, ang Niebe kasi pala is para siyang Where You At nga, na inirelease siya somewhere between. Oo. Yun nga, kaya may tendency talaga siyang maging underrated. I don't know. Parang possible siya na ganun. Yun lang naman yung napapansin ko. But overall, kumbaga, yun nga, tama ka dun na as fans, ako, for me pa din last concert, yung pagtatag, hindi yung Coming Home. Yung unang-unang pagtatag na na-attendan natin last year ata yun, which was May or June, something like that. Niebe pa rin ang number 1 performance sa akin because that was the time when I saw Pablo. It's not technically worship as a religion Kumbaga, we just use the word worship na parang, alam mo talaga yun na parang he's pouring his soul out. Doon ko nasabi na Pablo is the soul of SB19. He's not just the brains. Kasi brains can technically be just, sending neurons. Pero iba kasi kapag may soul ang isang tao, that's what Pablo is. Siya yung nagbibigay talaga ng liyab. And doon sa concert na yun, na parang the lights were working with them so well. Tapos, they were not together. They were scattered across the T-ramp. Tapos si Pablo ata, especially when he was jumping, he was pouring out his emotions. That for me was the spectacle of that concert. Yeah.
And of course, nag-viral din yung performance nila doon ng Niebe. 'Di ba? Yung mga fan cams na parang there was tears, there were parang binuhos talaga nila. And that's the time you really call a performer an artist. 'Di ba? Yung mga ganong moments. Do you believe that there is goodness in every person? Why or why not? Do you believe, Blake, that there is goodness in every person? Sabi nga nung mga Munchkin dun sa Munchkinland, why is there wickedness in this world, Glinda? Glinda. Ako naman meron pa din. Kumbaga, actually napaka-technical na question. I don't know if you remember ethics natin we were classmates in ethics. Parang something could be considered ethical but not legal. Yeah. Something could be considered legal but technically not moral, parang ganon. So parang depende kasi talaga sa definition mo yan and how you see things, how you see the world. So for me, choosing to see the goodness in a person, getting to see the goodness in a person is a choice. Yes, Kasi interpretation mo pa rin. And best, kasi, alam mo sa totoo lang, ito, masyadong parang very philosophy, parang very, kung makikita mo natin, very broad na perspective. Pero we are all children kasi. Parang we all have our mothers, we all have our humanity pa rin eh. And doon mo makikita pa rin syempre yung goodness eh. 'Di ba meron ka pa rin image of goodness. Kasi so parang ako naniniwala talaga ako there is goodness in every person, no? But there are also reasons why they became bad, 'di ba? Alam mo, Disney expert dito eh. Pinapakita nila yung humanity ng mga villains nila na hindi maipaliwanag before kung bakit sobrang evil. Like Maleficent. Diba? Backstories. Pero recent lang to naging trend. Oo. Diba? To think na parang who would have thought that Harley Quinn had a story. Yeah. Na-magnify siya ngayon. Pero alam ko existent na siya sa comics, pero ngayon mas na-magnify, mas napag-uusapan ng tao, isinabuhay pa ni Lady Gaga. Nagustuhan mo ba ang acting ng nanay mo? Can we focus on the reaction? Wow! Go! Of course, naniniwala ako dyan. Pero ever since makilala ko si Josh Dina. Wala yung di sasagot ko. Ako po naniniwala po talaga ako. Kasi parang, meron nga pong nasabi nung last time. Parang dito po kasi sa mundo, parang lahat tayo may kanya-kanyang perspective. Siguro, if hindi pa natin... Ako lang this is my opinion and perspective. Dun sa nag-edit nung vlog, medyo off yung mga background. Oo nga. Yung mga background music. Kasi parang ako nararamdaman ko very cozy and of course very na yung mahalima. Tapos may ganung background. Natin nalalaman kung ano yung story ng bawat isa. Huwag tayong mag-judge kasi hindi natin alam kung anong pinanggagalingan nila. So, definitely lahat po tayo merong goodness. Lalong-lalo na pagdating sa mga bagay na pinapahalaga natin. It might not be sensible for other people. Ba't ginagawa niya? Mali yan ah. Pero for him or for that person na talagang may reason kung ba't ginagawa niya, probably feeling niya tama yung ginagawa niya kasi it's something na ginagawa niya para dun sa minamahal niya o para dun sa importanteng tao na bibigyan niya. So, ayun po, naniniwala talaga ako na lahat tayo may kabutihan. Pero lang, pasagutin natin siya. Josh. Ikaw, sa tingin mo ba? Naniniwala ka ba sa kabutihan? Gusto O ko naniniwala ka? lahat. Si Josh, naniniwala ka ba sa kabutihan or sa sinasabi niyang kasamaan mo? Ano saan ka mas naniniwala? Sabi nga ni Harry Roque, ang kadiliman kalaban ng kasamaan. Pero tulad po ng ako kasi in a way, naniniwala ko na kahit na-view natin as masasama or ba't ganyan yung mga tao Napabalar ako sa background music. Sa public, minsan sa news, gano'n. I feel like kaya nga parang gagamit na ng background yun talagang very common pa na yung beliefs talaga yung parang
humubog sa kanila para maging ganun sila. Minsan di nila choice na maging ganun sila. Talagang nahubog lang sila ng buhay na ganun. So, siguro, yun nga, parang nakikita ko na mayroong goodness in every person. Kahit po ako personally, ganun ko po tinitignan lahat ng tao sa mundo. Parang kahit may ginagawa sa aking mali, parang tinitignan ko, kasi ano, Sige nga, tatry namin mamaya. Tatry namin mamaya gawa ng mali sa'yo. Most of the time po kasi, Pero alam mo, parang feeling ko may malalim na maihuhugot pa si Josh dun sa answer True. na yun eh. 'Di ba? If I think best if yung pag-uusapan natin yung nature ng tao sa kalsada, goodness and badness, I think Josh is in a better place to judge and to True. share some opinions about that, 'di ba? para siyang 10:1. When you do 10 good things, tapos gumawa ka ng isang mali, mas nakikita nila yung mali. Parang nawawala lahat ng kabutihan na ginawa mo. So, I think, yun nga po, lahat naman merong goodness, kabutihan. And even though we do bad things, nagkakaroon tayo ng pagkakamali, meron laging kabutihan. Tama si Justin, no? Parang yun ang katotohanan sa mundo natin, no? With just one mistake, all of your good deeds and the good things you've done will be forgotten. Diba? Probably, I think it falls down to this logic wherein people always expect to see something good. Or people at the very least, expect to be treated good. Yun yung expectation mo sa tao, yun yung gusto mong ma-feel, which is why, pag nagawan ka ng mali or something comes across to you as offensive, that is being magnified. Kasi it defeats their expectation na kung papaano dapat sila. Which is, in fact, parang a lot of people should really learn how to look at the bigger picture a lot of times. Yeah. Na parang hindi iba mag-defy yung isang yon na technically, yung isa na yon, di ba parang a lot of friendships, kaya may mga friendships rather na ganyan na hindi nagtatagal kasi imaginein mo ilang taon kayo magtutropa. One falling out, parang okay na sa'yo i-throw lahat. Which is never ako naging ganun. Kaya parang yung sinasabi nga nila na parang difference in political beliefs. Say for example, parang why do I have friends who are on the different who are technically on the negative side of my political spectrum, considering yung akin yung positive in my perspective. Pero kasi if you magnify it or if you look at the bigger picture, mas matagal kayo naging magkaibigan more than that something. So parang yun siguro yung kailangan maging mantra ng ibang tao. Tsaka best yung na rin, since this is the season of giving, sometimes dito, you allow your friends, allow your relatives to be selfish sometimes. Kasi sometimes nauubos din sila at kailangan din nila ng self-preservation. Para kasing ngayon kumakalat na parang lagi naman tumutulong yung taong yon. Lagi ka naman tumutulong pero mahindian mo lang ng isang beses. Parang doon ka na ipapako. True. Diba? Ayun, maraming salamat sa inyo, SB19. Invite natin sila. Gento naman. 25 na manood sa Cinemas Nationwide. Green Bones. Yes, mga kapuso, inimbitahan po namin kayo na manood ng Green Bones. Malapit na po yan ngayong Kapaskuhan po, December 25, sa lahat po ng cinemas nationwide. Yan, inimbitahan po kayo ng SB19 and of course, the one and only, Dennis Trillo. Grabe. Salamat po. Excited na po kami. Excited. Ayan. I think... Wala na ba? Di ba sila magigento sa dulo? Hindi. Feeling ko sa TikTok na ni Sir Dennis. Anyway. Supportahan natin ang mga pelikulang Pilipino sa darating na MMFF. Are we going to watch Best? Yes, we have to. Magkano bang sine ngayon? And anong unahin natin? And the breadwinner is or Green Bones? Unahin natin kapag meron na tayong pangnood. Yes. Sabihin na natin shallow, pero we're going to watch because ginamit nila priority. Of course, we have the option to watch every entries.
Pero magiging priority talaga namin itong dalawang pelikulang to. Sabihin nyo ng shallow or mababaw ang Matt Summer TV, but because SB19 is the provider of their theme song. True. Diba? Malaking factor yun, of course. And hindi lang naman dahil SB19, pero I personally want to see how it amplifies the emotions, that being the OST. Pero I guess that's it. Thank you very much for tuning in sa aming reaction video sa vlog ni Sir Dennis Trillo with GMA Pictures kasama ang SB19. I'm your Sugar Spice and sometimes nice. My name is Blake. And this is Matt on behalf of Harry. Goodbye, guys!